will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Hello, how are you today guys? Welcome back to our channel, Surigao-san. At ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng nanonood ngayon sa aking avid subscribers. At sa iyo na bago pa lamang bumisita, maraming salamat. At meron na tayong nanalo sa ating second raffle draw na ang ating prize ay isang metal detector. At ang maswerteng nanalo sa ating second raffle draw ay itong adopted son of Taguig. Congratulations to you again. Ang nanalo ay si adopted son ng Taguig. At para kayo maka-join by next raffle draw, it's gonna be on April, ay ang tanging gawin ay mag-subscribe lamang sa isang channel ko. Yun ay hindi pa na-monetize, yung MT Suarez TV. At itong channel ng late father ko na Decoding Boy, The Real Guide to Treasures. Okay, at ako'y merong konting favor sa inyo. Please don't skip ads. Huwag niyong i-skip kaagad ang mga advertisement na lalabas sa ating channel kasi diyan ako kukuha ng budget na para pa-premyo sa inyo. Yan ay bigay ng YouTube sa akin at ibalik ko sa inyo through the raffle draws. Okay, ang ating pag-usapan ngayon ay itong sign ng isang giveaway. Ito'y pinadala ng ating ka-TH somewhere else in the Philippines. Ito ay isang legit sign. Ating i-decode ngayon sa aking video. Okay guys, at ito yung picture na padala ng ating ka-TH. At sa tingin ko, ito ay napaka-legit na sign ng treasure. Okay, at ito ay sign na meron sa aking libro, kaya ating i-decode ito in two ways. Okay guys, ito yung picture at ang unang gawin natin kasi medyo hindi yan ang talagang posisyon ng patunayan. So atin muna i-rotate sa kanyang totoong posisyon at ito yan. Ang kanyang tunay na posisyon ay nakaganyan. Bakit ko nasabi? Kasi yung halaman ngayon ay naka-vertical na ang halaman. Ito yan, yung halaman. Kung nakita nyo, kanina nakatagilid yan. So ito na talaga yung kanyang posisyon. Ngayon, ang ating gawin ay hanapin natin ang mga indicator ng direksyon at kung ilang distansya ba at saan papunta ang paghanap natin sa item na nakabaon. Ang compass ay napaka-importanting gadget ito guys. Kaya sa third raffle draw ay compass na lang siguro yung compass ang aking gawing pa-premyo pero marami ang manalo. Gawin kong 3 ang manalo sa compass para marami ang maligaya sa kada raffle draw. Ang compass kasi guys, napaka-importante niyan kasi pag magbaon ng hapon, palaging merong bearing yan na north, south, west at east. Ang pinaka-importanting mga points sa compass ng treasure sa paghanap ay ang west saka east sa aking experience. Iwan ko lang sa iba. Okay, at kung tingnan natin ang direksyon nito guys. Okay, itong mahabang line dito, ito ay distance. It can be 1 meter or 10. Ganyan, ang kanyang direksyon ay papunta dito. So north, east or east ang direksyon niya. Okay, so papunta siya dyan. Hanap pa tayo ng ibang nagtuturo ng direksyon. Merong heart dito guys sa baba. Kung nakita nyo ito. Ganyan. Ang tulis ng heart ay naka-point. Ganon din, northeast. At itong letter B, ang tingnan dyan, parang L kasi yan. Meron siyang mahaba na parte. Ito yung mahaba. So ang mahaba na part ng letter B, ang gawin natin na direksyon. Papunta siya dyan. Ganon pa rin, northeast. Okay, so meron na tayong 3 direksyon. Ngayon, ang distansya naman.
Ano bang mga marker diyan ang nagtuturo ng distance? Okay. Itong letter V mismo na ganyan. Yan ay 5 to 6 meters. Kung kasama na itong isang guhit dito, ang V na yan ay 6 meters. Ang unang distansya at ang pangalawang distansya niya ay 10 plus 5 meters, 15. So ito ang ating mga distansya guys sa paghanap ng item. So ang gawin ay maghukay tayo sa 6 meters. Ang test dig na 2 meters deep. Dito sa kanyang sign, meron siyang indicator ng deep yan. Yan ay 5 meters. So ang lalim ng item na yan ay 5 meters. Pero ang test dig natin ay 2 meters lang kasi sa 2 meters deep ay meron na yan mga palatandaan na yan ay ang eksaktong digging spot. Kasi naisama diyan sa pag-backfill, sa pagbalik nila ng lupa. Maisama nila yung mga damo, mga dahon, mga black soil sa pag-backfill sa lupa. Kasama rin yung mga iniinom nila na botelya ng sake, tinatapon yan doon sa butas para paghukayin nila in the next future years ay makikita nila yung tinatapon nila doon. Okay, so 5 meters ang lalim. At kung wala sa 6 meters na distance guys, ay hukay tayo dito sa 15. Okay, 15 meters. Dito na tayo. Kulay tayo muna ng yellow. So ito yung mga hukay natin, yung yellow. Dito kung wala sa 2 meters, walang indicator, walang palatandaan na mayroong binaon, ay huwag na magpatuloy. Dito tayo sa 15. Okay. Ngayon, kung wala sa 15 meters, ano bang gawin natin guys? Ngayon, ang tingnan natin ay ito na namang isang sign dito. Ang letter C na ganyan, meaning yan ang treasure is beside the rock or enclosed beside the rock. So kung ganito ang itsura ng bato, ang treasure niyan ay nasa left side, nakapalaman sa bato, enclosed, or sa right side, enclosed. Or kung wala dyan, kung ito ang lupa, ay dito maghukay sa gilid, sa left and side. Left and right side, okay? So ang gawin, pangalawang method to ay tingnan nyo guys sa 15 meters. 15 or hanggang yan 20 or 25. Gawin natin 25. Tingnan sa unahan, 15 to 25 meters sa palibot nitong bato. Circumference niya. Libutin nyo. Kung merong malaking bato diyan, katukin nyo ng maso ang gilid ng mga bato. At pag tutunog yan, yan ang hollow rock na tinuturo nitong letter C. Kasi ang letter C ay, meaning niyan ay treasure enclosed in the rock or buried beside the rock. The left side or the right side, i-check nyo. So, ito yung drawing ko dito. Okay, so, ang letter C na yan ay sure sign na mayroong treasure talaga dyan sa lugar na yan. Kasi hindi kayang gawin ng nature ang ganyan na carving, yung letter C. Okay, so letter C, treasure beside the rock or enclosed in the side of the truck. Ito yan. Itong drawing ko dito sa baba. Ngayon guys, kung wala sa bato sa unahan, walang bato sa unahan, saan kaya naka-enclose ang treasure? So pwede rin i-check nyo ito guys. Baka mayroong isang bareta na nakapalaman dyan. Kung wala talagang bato dyan sa palibot, ito na ang i-check nyo, itong bato na to. At kung wala pa rin dyan, anong gawin natin? Meron tayong last resort. Well, tingnan natin ang aking last resort. Nabasa nyo ba ang iniisip ko? Okay, kuha tayo ng bagong picture.
Okay, ito yung last resort natin guys. Binaliktad natin ang direksyon. Okay, so ito yan. Anong gawin natin dito? Well, ganun pa rin. Ang distansya na papunta tayo ngayon sa west. West side tayo ngayon guys. At ang ating mga distansya ay dalawa pa rin. 6 and 15 meters going west. West na tayo ngayon, hindi na yung northeast. Okay, so ito ang sundin natin. Itong linya dito, yung arrow niya. Ayan. So, stop tayo dito sa 6 meters. Test dig ng 2 meters deep. Pag wala ay patuloy tayo dito sa ika 15 meters. At hukay uli ng 2 meters. At kung meron tayong makikita na mga bagay na galing sa ibabaw, sa lalim na 2 meters, example, mga buti, mga plato, kutsara, black soil, uling, mga dahon na lata, putol-putol na kahoy, yan ay palatandaan na dumiretso na tayo sa ika 5 meters. Kasi yung indicator niya dito ay meron siyang lalim na 5 meters. Giveaway lang yan. Kasi ganyan talaga pag mga nakali-out na mga treasure, malalim ang pagkabaon yan. Iba lang yung mga ninakaw lang, yung tinatawag na small stash, mga ninakaw lang ng sundalong iskalawags na mga Hapon. At sinuksok lang yan sa mga puno ng mangga, puno ng akasya, sinuksok sa mga butas ng bato sa tabing dagat, tinakipan ng malapad na bato. Ganyan talaga ang yung madaling nakikita ng mga maswerteng tao. Kaya sa totoo lang, ang nakakita ng mga treasure ay hindi treasure hunter. Yung mga treasure ay nakukuha by accident at swerte, sheer luck. At mga maswerteng tao na mga inosente. Karamihan sa nakapulot niyan ay mga taong inosente, medyo humble lang, malinis ang budhi, hindi masama ang mga ginagawa. Ganyan talaga. Blessed are the poor, for they shall inherit the kingdom of God. Ganyan yan. Okay, so 6 and 15 meters guys, yun ang distance natin papunta sa west. At ganun pa rin, kung mayroong bato dito na malaki sa west side, na ang distansya ay nasa 15 to 25 meters, ang bato na yan, i-check nyo yan. Dito sa gilid niya, katukin nyo ng martilyo, kung meron kayong metal detector ay gamitin nyo pang detect sa enclosed pressure in the rock. At kung wala sa gilid ng bato, nasa kanyang left and right side ang hukay. Okay. Sana ay meron akong naibahagi sa inyo guys na mga pamaraan ngayon, at ito'y guide at gabay lamang sa inyo at hindi ito 100%. Okay, ang aking ito lamang guys ay gabay at guide or pattern na kapag ito'y makapagdagdag ng inyong paraan sa paghanap ng mga nakabaon na kayamanan na yan, sa gabay na rin ng ating Espiritu Santo at yung ating Panginoon. At lastly ay baka magalit na sa atin ang DNR kasi palagi tayo naghukay at maraming nahuhulog sa ating hukay, mga palaka, mga hayop, mga tao, aso, baboy. Kaya after tayo maghukay ang ating butas o ating hukay, atin yan tabunan muli ng lupa. Maging responsable na treasure hunter. At kung makahukay tayo ng mga antique, yan ay turn over natin sa mga museum, babayaran naman tayo niyan. At huwag niyong ibenta doon sa kung sino-sino. Ang historical artifacts, yan ay belong to the museum, at yung pangalan nyo ay isama na doon sa pag-display niyan, isusulat doon kung sino ang nakakuha niyan. Kaya ganyan lang, be responsible treasure hunter and care for our environment.
Thank you so much, Surigao-san. Magpaalam na. Ciao for now.